OFW problems na hindi naiintindihan ng iba. Akala ng marami kapag nasa abroad ka, masarap na ang buhay. Malaki ang sweldo, masarap ang pagkain, malamig ang hangin at puro pasyal lang. Pero sa likod ng mga larawan sa social media, sa likod ng bawat ngiti sa video call, may mga kwentong hindi nakukwento, may mga sakit na hindi sinasabi. Ito ang mga OFW problems na hindi naiintindihan ng iba. OFW ka, pero hindi ka lang basta nagtatrabaho sa ibang bansa. Isa kang anak, asawa, magulang na piniling lumayo, hindi dahil gusto mo, kundi dahil kailangan. Minsan doble ang trabaho, triple ang pagod. Sa init o sa lamig, kahit masakit ang katawan, tuloy lang. Kasi iniisip mo, para to sa kanila, para sa pamilya ko. Pero habang ikaw ay nagpapakapagod, may mga hindi mo na naririnig sa mga mahal mo sa buhay. Kasi abala na sila sa sarili nilang mundo. Minsan, kapag hindi ka nakapagpadala sa oras, may tampo. Minsan, kapag may naipon ka para sa sarili, may panunumbat. Pero hindi nila alam. May mga gabi kang umiiyak mag-isa. May mga oras na gusto mo lang ng kausap. Hindi pera, hindi regalo. Kundi kaunting pangunawa. May mga panahong ang lungkot ay hindi mo na kayang itago. Pero pipilitin mong ngumiti sa harap ng camera kasi ayaw mong mag-alala sila. Ayaw mong maramdaman nilang nahihirapan ka. Pero sana kahit minsan, marinig mo rin ang tanong na, "Kumusta ka? Hindi magkano padala? Hindi kailan ka uuwi?" Kundi simpleng, "Kumusta ka talaga?" Sa lahat ng OFWs na patuloy na lumalaban, hindi kayo nag-iisa. Alam namin ang bigat na dala ninyo. At sana isang araw, mas piliin yung mahalin din ang sarili nyo, kahit sa mundong madalas nakakalimot sa sakripisyo nyo. Dahil ang pagiging OFW, hindi lang trabaho. Isa ito taos-pusong sakripisyo. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat paliparan na naging saksi sa pagluha, sa bawat yakap na naunsyami, sa bawat pangakong babalik din ako, nariyan ka pa rin, matatag, tahimik, tapat. May mga salitang hindi mo na kayang sambitin dahil paulit-ulit mo na itong kinain sa katahimikan. Pagod na ako. Gusto ko na sanang umuwi. Miss ko na sila. Pero ipinaglalaban mo pa rin. At oo, minsan ay naiinggit ka rin sa mga pamilya na kompleto tuwing Pasko. Sa mga magulang na kayakap ang anak sa graduation. Sa mga mag-asawang magkasamang humaharap sa problema. Ikaw kasi, laging may kulang. Laging may tanong sa sarili. Hanggang kailan pa? Pero kahit ilang ulit kang masaktan, pipiliin mo pa ring magsakripisyo. Dahil alam mong sa bawat pagod mo, may kinabukasang unti-unting binubuo. Kaya sa'yo OFW, na tinawag lang nilang malayo, pero sa totoo'y malalim ang pinagdaraanan. Saludo kami sa'yo. Maging proud ka. Dahil hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo.